Rachel, pinapahiya daw si Dudong Ruel? What? At gaano katotoo yan? At bakit ang daming marites? Mga marites, Marisol, wala namang alam. At samahan nyo guys nagbuwa ng video reaction at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin ito guys. Tara, let's bagets! Maraming kumakalat dito sa Pilipinas, kanilang inatupa. Hello guys, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ikakalat, sarap hampasin. Ito na naman po ang paborito nyo reactor, Merzano TV 2.0, na nag-update sa inyo guys, no, dito sa loob at labas ng Kalingap. At tignan natin ang mga iba't ibang update dito sa loob ng Kalingap. At syempre guys, especially dito sa especially dito sa Rochelle, no, kay Rachel. At actually guys, okay na po sila, no. Actually okay na po sila. Ang problema lang, meron talagang mga content creator na talagang ayong tumigil, na ilbis na manahimik, pilit pa ring naninira. Mga pasimpleng banat pero alam mong paninira. Akala mo concern pero hindi naman pala. At anyway guys, nandito tayo hindi para makipag-away. At the same time, tingnan natin guys, focus tayo sa issue. At the same time, tingnan natin, Rachel, pinapahiya daw si Dudong. So, gaano katotoo yan, no? At matinding akusasyon. At yon. At syempre, bago tayo mag-start, gusto ko mo lang i-shoutout syempre ang ama ng Kalingap. Sa pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matuwang. And always support sa kanyang mga upload at live. At the same time, ganoon din po sa nag-iisang co-founder at ina ng Kalingap na dapat supportahan at dapat respetuhin. Siyempre, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. Anyway guys, shoutout din po siyempre sa nag-iisang director ng Kalingap na nagpapaviral, si Kalingap Rob. Yes. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners, no, and always support guys. At the same time guys, in-encourage ko po kayo na mag-like, comment, and subscribe. At the same time, please be a member of my YouTube channel, no, as support po. So anyway guys, punta na tayo rito guys, hindi ko na papatagalin, no. At basahin natin itong post ni Team Kalingap. Team Kalingap, di ako galit sa'yo, no, pero I want to make a reaction video dito sa post mo, no. Tingnan natin kung positive ba to o negative. Sabi niya rito guys, sana hindi daw magkahiwalay. Ito ang kauna-unang love team ni Kalingap Rob na nauwi sa totohanan. Tama yun, doon sa positive, di ba? Tulangga, Rachel, hindi sa lahat ng oras lalaki ang manunuyo, lalo na pag alam natin na tayo may kasalanan, sabi niya. Dami kong nababasa comment na minsan na ina-underestimate mo daw si Dudong, ina-underestimate, no, walang daw talagang underestimate, sabi niya rito. Dami niya daw nababasa na underestimate mo si Dudong at pinapahiya mo siya sa may bisita, kaya minsan nasasaktan siya at mga kasama ni Dudong. So ito binabasa niya lang naman, no? At alam ko parang wala lang sa'yo. Siguro mga pinagsabi mo, pero sa kaloob-looban ni Dudong at ng mga kasama niya, sabi niya masakit para sa kanila. Kaya sa susunod, pag-isipang bawat sasabihin, yung di masasaktan ang damdamin ng isang tao, lalo na napaka-professional ni Dudong, mabait din yan. No? Pero mabait din naman si Rachel. Sa alam nyo guys, totoo lang po, pag mga private relationship, wala tayong pakialam. Focus tayo sa vlog nila, no? At normal naman yan, maraming ang nag-aaway, di ba? Lahat ba ng relationship di nag-aaway? Pero actually, ang gusto ko tong i-highlight, ito gusto kong i-highlight sa'yo, na hindi porket minabasa ka, ay absolute truth. Yun ang dapat nating isipin, no? Hindi porket minabasa ka sa social media, sinabi nila na si Rachel daw, based sa'yo, is underestimate niya si Dudong at pinapahiya. So ngayon, tanong ko sa'yo, gaano katotoo yan? Hindi niya po ginagawa yun dahil kung sasabihin mo, ulitin natin guys, sabi niya rito,
Dami kong nababasa sa comment na minsan na-underestimate mo si Dudong at pinapahiya mo siya sa may bisita. Kaya minsan nasasaktan siya sa mga kasama ni Dudong. Actually guys, hindi sa pag-aano, nagpunta po ako sa bahay nila Dudong, ay nila Langga Rachel. Ako mismo bisita. Hindi niya pinapahiya si Dudong at hindi niya pinapahiya si Dudong sa harapan ng bisita at sa mga kasama niya. Kasi nakita ko yun. Nakita ko yun. Siguro kung meron man silang medyo nagsungitan, medyo di nagpansinan, medyo nagpikunan, that's a normal thing. Pero hindi gawain nilang gayan. Kahit wala namang maapagtaas ng kamay sa akin dito. Sir, ano kami, perfecto kami na asawa ko. Never kami nag-away. Never kami never kaming nagdedmahan. Imposible yun. Tawag doon, ipokrito. Ay guys, hindi po ako nagloloko. Baka sabihin nyo, Sir Marzano, sinasabi mo, nagpunta po ako doon nung reunion ng Kalingap. Nandun po ako. Baka hindi nyo po alam. Ngayon, ako magpapatunay kasi sabi mo, dito, marami kang nababasa sa comment na minsan, ina-underestimate mo si Dudong, di ka malang nagdaw. Maglagay ka lang daw. Talagang pinaniwalaan mo agad yung comment section. Ayun ang mahirap sa ibang mga content creator at even sa mga vlogger. Mas naniniwala sila sa comment section kaysa sa ebidensya. No, tandaan nyo, ang comment section na hindi absolute truth dyan, Karimedya, Marites, Marisol. At pinapahiya mo siya sa may bisita kaya minsan nasasaktan siya. Paano nalaman? Bumisita nga ako dyan sa Kalalangga Rachel sa Morales family. Hindi naman pinapahiya. Hinahanap ko yung ito, baka sabihin mo, di kami nagpunta dyan. Nagpunta kami dyan sa bahay nila Rachel Morales Matubang. Ayokong maging fake news. Baka sabihin, guys, pakita ko sa inyo. Ayan, Diyan kami sa bahay nila Langga. Pasensya na, guys, malabo to, sayang. Ayan, Ayan, bahay nila Rachel yan. Baka sabihin mo, hindi ako bumisita. Bumisita ako dyan. Siguro yung nagkwento sa'yo, Marites, yan, tanga yan. Okay, baka yan yung binabayaran ng $100 para maging CCTV. Baka doon mo nakuha yung information na yan, tanga. Hindi ako galit ha. Galit lang ako doon sa sinasabi mo, pero sa'yo hindi ako galit sa'yo. Pero hindi porket minabasa ka, yan ay absolute truth. Paniniwalaan natin agad, wag pong ganun. Syempre maraming galit kay Rachel. Nagkaroon nga issue, may Maka-Ruel, may Maka-Rachel. Natural yung mga ayaw kay Rachel, magsasalita ng against kay Rachel yan. Tapos sa huli sinabi mo si Dudong lang mabait. Bakit? Si Rachel mo di professional tsaka hindi mabait? Hindi mo lang hinighlight si Rachel na parang ang dating masama. Kumbaga ikaw, one-sided ka. Sorry parang pinapalabas mo si Ruel lang yung mabait. Ba't si Rachel di ba mabait? At pinaniwalaan mo to agad, no? At normal lang yan. Kung si Rachel hindi yan mabait, sana naghiwalay na yan matagal na. Di ba? Sino paniniwalaan ko? Si Dudong Ruel o sa mga nababasa mo? Paniniwalaan ko si Dudong kung sila, kung talagang si Ruel ay si Rachel, mas maugalit. Noon pa hiniwalay na yan. Noon pa naghiwalay ang dalawang yan. Bakit hindi hiniwalay yan? Di ba sino paniniwalaan nyo yun? Sa comment section o si Langga sa si Ruel? Mas paniniwalaan ko si Langga sa si Ruel of Malalag. At both them are professional and mabait. Anong pag-iisip meron yan? Alam ko parang wala lang sa'yo. Siguro mga pinagsasabi mo, di ba? Saan mo nakuha yan? Pero sa kalooban ni Dudong at ng mga kasama niya, masakit para sa kanila. Ba't mo alam? Yung mga kasama nga ni Dudong, tahimik lang, wala namang sinasabing ganyan. Kayo, hindi nyo kasama si Dudong 24 hours. Kayo pa may nasasabi. Kaya sa susunod, pag-isipan, bawat sabihin, yung hindi masaktan ng damdamin ng isang tao, lalo na pag napaka-professional Dudong, mabait din yan. Alam mo minsan, hindi mo may iwasan nakapagsalita ng masakit. Natural yan. Okay. Minsan naiinis ka, napipikong ka, natutulak ka ng iyong emotions. Hindi naman lahat, alam nyo guys, lahat tayo, nagkakamali tayo, nakakapagbanggit tayo ng hindi maganda minsan. Galit tayo Normal lang yan Ano ka, robot? Lahat ng sinasabi mo, perfect lahat. Tapos nasabi mo,
Tulangga Rachel, hindi sa lahat ng oras lalaki ang manunuyo lalo na pag alam natin na tayo may kasalanan. Alam mo, sa totoo lang, baka wala, I don't know kung single ko may asawa ka. Sa totoo lang, mag-boyfriend, girlfriend pa lang yan. Pag mag-girlfriend, boyfriend pa lang, ang usually nagsusuyo dyan, dapat ang lalaki talaga. Ganon yun. Totoo ako, may asawa na ako eh. No, usually ako talaga nagsusuyo kasi mag-boyfriend, girlfriend kami. Pero pag may asawa ka na, syempre iba na. Be to the point, yung babae na dapat ang manuyo din sa lalaki kasi meron kayong responsibility pero mag-boyfriend, girlfriend kayo. Usually, ang lalaki talaga dapat manuyo dyan. Pero ako, kahit na mag-asawa kami, ako pa rin ang nanunuyo sa asawa ko. Kahit sabihin natin, may pagkakamali yung asawa ko, medyo nagkapikunan kami, nag-away kami. Ako pa rin yung sumusuyo kasi ako yung lalaki. Sino paniniwalaan ko? Yung advice mo, yung advice ni Kuya Bal? Sa totoo lang, sino paniniwalaan ko? Mas paniniwalaan ko si Kuya Bal Santos Matubang. Di ba? Ganun lang yun. Don't know guys please comment down below, no? Pero kasi sa akin, parang sumusobra naman ata yung iba sa atin. No, parang judge palagi si Rachel lang, si Langga Rachel, no? At parang ang dating hindi siya mabait. Sana man lang nilagyan mo ng caption. Tsaka ito, paparinig ko sa iyo yung sinasabi ni Kuya Bal. Ano ba advice ni Kuya Bal kay kala Ruel at kay Rachel? Pakinggan natin to. Po unawain ta. Yun ang time po na yung pangunawa po wag nating iwala. Sabi ng iba, wag mo nang siyuin yan. Lagi na lang ikaw nasuyo. Dapat lang po kasi unang-una lalaki tayo at mas may edad sa kanila. Tama, oo. Kumbaga sa ano po, bunsong anak natin yan. Si Rachel, Kuya Bal, mahinto kita. Si Rachel kasi, usually sa ganyang edad, impulsive talaga yan. Impulsive yan. Kakaintod lang yan. Kaya sabi mo nasa legal age yan, bata pa rin yan. No, she needs to learn every day. Hindi pa siya ganun fully matured. No, kahit sabihin natin ang babae, unang nagmamatured kaysa sa lalaki. Pero tama si Kuya Bal, ikaw ang may edad, no? Ikaw yung manuyo. Ikaw yung may edad eh. Tsaka bunso yan eh. Ganun po, tama si Kuya Bal doon. Kumbaga, ikaw, mas matured ka, mas matanda ka, marami kang experience, ikaw ang dapat manuyo, ikaw ang dapat mag-comfort, ganun yun. Si Rachel, what do you expect? Aminin natin sa hindi, ang kabataan minsan impulsive kung magdesisyon. Pabigla-bigla. Ganun ang kabataan. Pero masama ba? Hindi. So that's why tama si Kuya Bal. Mas paniniwalaan ko si Kuya Bal, mas tama voice nito. Ikaw parang ang dating si Rachel may kasalanan kasi hindi siya ang nanuyo. Walang ganon. Grabe ano. Natin guys hindi ako may sabi natin si Kuya Bal Sa kanila. Kumbaga sa ano po, bunsong anak natin niya. Hindi yung ang babae pag ganyan gusto sila masuyo dahil po. Di ba? Hindi dapat mangyari na ang babae ang manuyo sa atin. Hindi dapat ang babae ang manuyo sa atin. Tama yun. Ganun yun. Kahit ako guys, may asawa na. Asawa ka na, maintindihan ko, ikaw babae na manunuyo. Paminsan lang. Pero ako, mas possible. Ako palagi ang nanunuyo sa asawa ko. Ay sabihin natin, siya yung may topak, may toyo. Yung mga babae, may toyo yan eh. Siyempre, nire-regla minsan yan. Mainit ang ulo niyan. Yun, yung mga ganong i-consider mo yun. Hindi porket nag-init ang ulo, medyo may pinahiya siya. Example, sabihin natin, totoo yung claim mo na pinahiya niya si Ruel sa harapan ng mga kasamahan niya. I-consider mo din ano bang edad ni Rachel. At the same time, babae yan. Minsan may toyo talaga yan. Hindi parang adobo ang babae. Hindi kompleto ang adobo pag walang toyo. Ganun ang babae. Pero hindi ibig sabihin masamang tao na sila. Hindi na sila professional, hindi na sila mabait. Unfair.
Oh, dun sa post mo, para ang concern, pero ang dating, tinitira mo si Rachel. Pasimple ka nga lang. Opinion ko lang to. Hindi tayo naaway, ano? Pero opinion ko lang. Kung ako sa'yo, iti-take down ko yung post mo eh. O, ulitin natin. Hindi ganyan. Kung may kunting tampuhan po, ang unang hahakbang palapit, lalaki dapat. Oo, di ba? Walang iba. Oo. Ha? Oh, real to ka dun. Real talk ni Kuya Bal yan, di ako may sabi no. Ang ayos-ayos ni Langga magsalita, no? At normal lang naman may nangyayari yan. Sino bang, iba nga, matagal na magjowa, naghihiwalay pa eh. Pero sila naman, tita mo naman, no? Inaayos naman nila, malagay inaayos nila yung relationship nila. Wala mo, nako. Ay, nako. Oh, play mo natin si Langga. Sorry Ganda po. mo, Langga ah. Langga, ganda mo ah. Exactly, Tita Liza Kahandab. Madaming nakikisawsaw kapag dinala na sa social Oh, media. tama naman, oo. Exactly po. Tama yun. Exactly. Kaya naging trigger din Langga dahil sa mga nagla-live. Lahat yan na lang issue, topic tong mga fans na puro tanong ng tanong ng tanong. Di ba? Oh. Exactly. Oh. Tanong ng tanong. Oh, di ba? Ang sino may problema, si Langga o yung mga nagko-comment? Yung mga nagko-comment at mga nag-overthink ng mga viewers. Mga ayaw kay Langga, i-claim nila na si Langga ay ganun nga daw kay Ruel. Paano nalaman yan? Paano mo nalaman yung ganyang comment section? Kasi nga, baka hindi mo alam, last issue, merong binabayaran daw according sa mga viewers and sa mga supporters ng Langga at meron daw no malapit kala Langga no within the compound na nagchichismis. Binabayaran daw ito ng $100 para magchismis sa maglangga. Baka doon mo nakuha yung information. Ang tawag ko doon, fake news. Baka hindi mo alam. Sana sa mga post mo, mag-ingat ka. No? Tanong ng tanong ng tanong. Exactly. Tanong ng tanong. Hintayin nyo pong maging okay if ever man nagkaroon ng tampuhan, mga ganun. Hintayin yung maging okay. Hindi na kailangan pang i-trigger yung damdamin ng isa para lang hindi sila maging okay, guys. Di ba? Di ba? Tsaka tingnan natin guys ha, salamat Langga ano. Ako mas naniniwala kay Langga, kay Kuya Bal, at kay Ruel of Malalag. Tingnan natin, basahin natin tingnan mo yung comment ng mga viewers dito. Mayroong sinasabi sila. Tama yung sinasabi ng ibang viewers dito eh. Ano, basahin natin, no? Pipili tayo guys ano. Sabi ni Rona Fernandez, sabi niya, naghahakot ka ng basher ni Rachel. Huwag maging one-sided. Kung solid Rochelle ka, hindi ka ganyang isip mo. Kaming Rochelle solid, di kami ganyan mag-isip. Panoorin mo live ni Kuya Bal para maintindihan mo lahat. Totoo, pinilay naman natin, di ba? Nakita niyo naman guys, pinilay natin yung video ni Kuya Bal na walang halong pagiging bias. No, hindi ako tayo guys, hindi dahil maka-Rochelle tayo. Doon lang tayo sa totoo. Unfair naman kay Langga na talagang durog na yung bata. Ang dami ng pinagdaanan habang nagkaagulo sila ni Ruel, nagkakatampuhan, may binabanatan, may dumudulog kay Langga. Tapos mayroon pang na-issue pa na malapit sa kanila, chinichismis sila. According sa mga fans, di ba? Sa mga viewers na nagbibigay sa akin ng information. So, tapos ganun tayo. Di ba? Ulitin natin para maintindihan niya. Hindi yung, ang babae, pag ganyan, gusto sila masuyo, dahil po. Hindi dapat mangyari na ang babae ang manuyo sa atin. Hindi ganyan. Kung may kunting tampuhan po, ang unang hahakbang palapit, lalaki dapat. Sino paniniwalaan ko? Ikaw. Hindi fake news yan. Nak ng patay. Baka sabihin mo, fake news siya. Tama yung sinasabi ng dito, ibang maka-Rochelle, ano? No? Tingnan mo guys, ha?
O Mirna Oceana Tabios, tama naman siya rito. Sabi niya, kung may problema, dapat pag-usapan at hindi dapat pagsalitaan ng partner natin ng hindi maganda. Lalo na kung nasa harap ng ibang tao, hindi na po ba iiwasan niya? Ako nga, minsan may nasasabi ako sa asawa ko na hindi maganda eh. Normal lang yun. Ano ka, perfecto? Ganon din ang asawa ko. May nasasabi din siya sa akin hindi maganda. Kasi kung lahat magaganda, ibig sabihin perfecto ako. Pero tama naman po yan. No? At sabi ni, Twinay in Australia Gold Coast. Tama, kaya ni Rachel, tama siya. Kaya ngayon, lang ako nagbigay ng pansin. Concern ako kay Dudong. Hindi nyo naman po confirm yan eh. Tumama, nag-agree ka agad. Binasa niya lang naman sa comment section. Alam nyo guys, huwag kayo agad-agad naniniwala sa mga post at sa mga comment section. Dapat marinig nyo mismo at nakita nyo yung pangyari. Pag hindi nyo nakita yung pangyari at hindi nyo narinig, mahirap po yan. Huwag kayo agad-agad maniniwala. Lalo na kung ang ebidensya nyo lang, mga iilan lang yung nag-comment. Hindi mo man lang binasa yung maganda about kay Rachel. Kinuha mo lang yung pangit about kay Rachel. Hindi yan tamang advice, no? Team Kalingap. Team Kalingap ka pa naman, pero I don't know, no? Hindi ka official plug ng Team Kalingap, ha? Excuse me sa'yo, ha? Kaya nasisira Kalingap, eh. Dahil sa mga ganyang post, eh. No, pero tama. Tingnan mo to, Rose Shatin Estonio. Kasi pagtampuan ng mga langgaha, kung sila ng views, mga bitter kayo, mga one-sided, dapat nga payuhan natin sila. Hindi yung pag-aawain pa nyo. Di ba nyo napanood si live ni Kuya Bal? Panoorin nyo, mga ampalaya kayo. Totoo naman eh. Iba tumatawa. Totoo yung sinasabi niya. One-sided talaga siya. Ang layo ng advice ni Kuya Bal. Oh, pinakita ko naman sa inyo, di ba? Ano? Pero anyway, nasa inyo na yun guys. Pero para sa akin, yung mga Marisol dyan, mga Marites, manahimik kayo. Tsaka tandaan nyo palagi, ang comment section po ay hindi absolute truth. Hindi yan ebidensya na dapat paniwalaan. Ang mga nasa comment section, bine-verify yan, no? At hahanapan mo ng ebidensya. Magtanong ka sa magulang, magtanong ka dun sa mga nakakita, sa mga itaong involved, ganun. Pero hindi totoo pag bibisita, pinapaya si Ron. Hindi totoo yun. Naging bisita ako ng Morales family. So anyway guys, ito na lang po, saglit lang po ito. No? Salamat po sa Diyos at sa lahat ng mga Rochelle fans at siyempre sa lahat ng mga Team Kalingap. Always remember guys, one Kalingap, one family. At pabayaan po natin yung mga ganito, yung mga nagko-comment section. Di po ba yan? Kaya maraming nagkaagulo ngayon, naniniwala sila sa comment section. Minsan, dami account, pinapaniwalaan ng mga tanga. Dami account na nga, alam mo na ng gugulo, pinapaniwalaan mo pa. O kung gusto mong i-content yung mga ganyang i-verify mo. Magbigay ka ng maayos na post, no? Hindi yung pag-aaway mo para labasin mo si Rachel lang yung maarte. No? Ay sabihin, mali yung word ko. Para labasin mo na si Rachel wag dapat suyuin. Tapos si Ruel para nakakaawa, siya yung professional, siya lang yung mabait. Sana nilagay mo sana. Kasi ako gagawin ko diyan, kung ako magpo-post, sabihin ko may bisita kay sabi niya, ang lalagay ko dito guys, pakita ulit natin alam niyo kung ilalagay ko dito, nasaan to? Lang guys, pakita ko sa inyo. Alam mo ilalagay ko diyan, Team Kalingap, no? Sabi alam ko parang wala lang sa'yo. Siguro mga pinisa mo, pero sa kaloob-looban ni Dudong at na mga kasama niya, sabi niya, masakit para sa kanya. Kaya susunod pag-isipan bawat sasabihin yung hindi masaktan ang damdamin ng isang tao. Tama naman, agree ako dyan. Lalo napaka-professional, dapat dinuktungan mo to. Kung talaga hindi ka bias, hindi ka one-sided, no? Hindi masasaktan ang damdamin ng isang tao, lalo na napaka-professional, napaka-professional yung dalawa at mabait. Iwasan natin yung magkakasakitan tayo ng damdamin. Ganun ang advice. Huwag kang masyadong halata na ayaw mo kay Rachel. Noong umpisa, maganda mo eh. Ako, noong umpisa, medyo okay advice mo. Pero nung sabihin mo, hindi sa lahat ng oras, lalaki manunuyo. Hindi totoo yun. Lalaki pa rin ang dapat manuyo. No? At lalo na pag alam natin na tayo may kasalanan, dito parang pinapalabas mo na may kasalanan agad si Rachel.
Tapos ang masakit pa, pinaniwalaan mo yung mga nasa comment section. Di ba, no? Kaya nangyari, magulo tayo. Pag naniwala sa comment section, wala na, tapos na. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Please comment down below at please like, comment, and share. At pakishare na yun na rin po ito para maging aware po tayong lahat at wag tayong madali ng mga fake news at mga posts na wala namang basihan. Anyway guys, this is Marzano again. At samahan nyo nito guys sa aking next video reaction. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Bye bye po. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, sigurado matindi. Kayo't love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion niya'y matatag, parang bakal. Lamat, bawat love team na di na-feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatik. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon. Walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di na alintana ang gulo. Kahit sa love team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalingaw mo kagos hanggang buto real. Sa mga bashers, ang daming pasarin. Pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitinan. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat.